ng mga classroom sumalubong sa pagbubukas ng klase ngayong araw. School opening naging maayos naman sa kabuuan ayon kay Education Secretary Sonny Angara. Pagkaalkalde ni suspended Bamban Mayor Alice Go, ipinawalang bisa na ng Office of the Solicitor General. Attorney Harry Roque nanindigang hindi siya abogado ng Lucky South 99 o anumang Philippine offshore gaming operator sa bansa. Vice President Sara Duterte tinawag na political harassment ang pagbawi sa kanyang police escorts. PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil tumangging sumagot sa pahayag ng Vice Presidente. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nasa Kongreso na ang panukalang budget ng Pilipinas para sa taong 2025 na nagkakahalaga ng 6.35 trilyon pesos. Mas mataas ito ng mahigit 10% kaysa pambansang budget ngayong taon. Tiniyak naman ng House of Representatives na sisiyasatin nilang mabuti kung saan ilalaan at kung paano ito gagastusin. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Titiyakin namin na bawat pisong buwis ay may balik din sa mamamayan sa pamamagitan ng programa at proyekto. Formal nang isinumite sa House of Representatives at Senado ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program para sa taong 2025 ng Marcos Administration. Nagkakahalaga ito ng 6.352 trillion pesos na magiging batayan ng 2025 General Appropriations Bill. Katumbas ito ng 22.1% ng Gross Domestic Product o GDP. 10.1% na mas mataas ito sa 2024 National Budget. May pinakamataas na halaga ng panukalang pondo para sa susunod na taon ang sektor ng edukasyon na may 977.6 billion pesos. Sinundan nito ng Public Works na may 900 billion pesos. Health sector na may 297.6 billion pesos. Interior and Local Government na may 278.4 billion pesos at Defense na may 256.1 billion pesos. Sumunod ang Social Welfare, Agriculture, Transportation, Judiciary at Justice. Ayon kay Budget Secretary Pangandaman, ang social services at economic services sectors pa rin ang may pinakamalaking alokasyon sa 2025 budget. Bearing in mind inclusivity, the social services sector will receive the largest allocation of 33.4% or 2.12 trillion pesos. And towards sustainability, the economic services sector will receive a total of 1.85 trillion pesos or 29.2% of the national budget. Gayunman sa briefer ng DBM, kapansin-pansin na may 4 na sektor na bumaba ang panukalang budget para sa 2025 kung ikukumpara sa 2024 General Appropriations Act o GAA. Partikular na ang Public Works, Health, Social Welfare at Agriculture. Paliwanag ng DBM. Maraming pwedeng paano natin i-compare yung sa mga budget. So it can be in terms of sector, it can be per department, it can be per program po. Pangako naman ng House leadership, rerepasuhing mabuti ng Kamara ang panukalang pondo at ipapasa bago ang unang recess sa October. As we receive this budget document today, we recognize the collective responsibility bestowed upon us as legislators to scrutinize, deliberate, and ensure that every peso is judicially allocated and spent. Patuloy naming babantayan dito sa Kongreso ang paggastos ng pondong ito. Samantala, ayon kay Budget Secretary Pangandaman, 10.2 billion pesos ang Confidential and Intelligence Funds o CIF sa proposed 2025 budget. Mas mababa ito ng 16% kung ikukumpara sa 2024 budget. Sa fiscal year 2025 National Expenditure Program, yung sinabmit po natin today, it's 10 billion 286 million 91. 10.2 billion pesos. Ito po ay bumaba ng 16% from this year's General Appropriations Act.
Ayon sa kalihim gaya sa 2024 budget, tinanggal na ang CIF's allocation sa civilian agencies kaya bumaba ang alokasyon ng CIFs sa 2025 National Expenditure Program. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-file na ng co-warranto petition ng Office of the Solicitor General laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Iniling ng OSG sa korte na ipawalang bisa ang proklamasyon bilang alkalde ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at tuluyan na itong patalsikin sa pwesto. Katwiran ng OSG, hindi Pilipino si Go kundi isang dayuhang Chinese kaya iligal ang pag-upo at pananatili nito sa pwesto. Ito ang balita ni Dante Amento. Co-warranto proceeding against the same mayor was filed this morning with the Regional Trial Court in Manila as required under the rules of court. Hinihain na kaninang umaga ng Office of the Solicitor General o OSG sa Manila Regional Trial Court Branch 34 ang co-warranto petition laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go o Go Huaping. Sa 45 pahinang petisyon, idinitalye ng OSG ang mga dahilan kung bakit dapat mapatalsik sa pwesto ang alkalde. Ayon sa OSG, si Go Huaping o Alice Lial Go ay isang Chinese national. Batayan niya sa datos mula sa Bureau of Immigration o BI, unang pumasok sa bansa si Go noong July 12, 1999 gamit ang Chinese passport kasama ang kanyang ina na si Lin Wenyi na isa ring Chinese national. Nakalagay sa passport nito ang pangalang Go Huaping, ipinanganak noong August 31, 1990 sa Fujian, China. Dagdag pa ng OSG, hindi Pilipino o Filipino citizen nang ipinanganak o kahit sa pamamagitan ng naturalization si Go kaya hindi ito eligible o kwalipikado na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Bagamat mayroon itong Certificate of Live Birth mula sa local civil registrar ng Bamban na sinasabing ang pangalan ng kanyang mga magulang ay sina Amelia Lial at Angelito Go na pawang umanong mga Pilipino, sa dokumento na nakuha ng OSG mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang mga nasabing magulang ni Go ay wala sa kanilang record. Dagdag pa ng OSG, nakagawa si Go ng serious dishonesty na ground o sapat na dahilan para maalis siya sa pwesto. Kabilang na rito ang paulit-ulit niyang pagsisinungaling sa pagsasabing siya ay Pilipino sa mga public document tulad ng kanyang Filipino passport, voters registration record at certificate of candidacy o COC nang tumakbo siya sa Bamban noong 2022 elections. Gayon din ang hindi nito pagsasabi ng katotohanan sa pagdinig ng Senado kahit na siya ay under oath. Kaya naman sa huli, hiniling ng Solicitor General sa korte na bukod sa pagpapawalang bisa sa proklamasyon ni Go na nanalong alkalde sa Bamban noong May 10, 2022, nais din ng SOLGE na alisin ito sa pwesto. Walang tugon ang abogado ni Go sa hiling na makapanayam ng UNTV News upang makuha ang kanyang panig sa isyu. Samantala, nagpasalamat naman ang OSG sa Senado dahil sa kanilang findings na nakatulong anya para sa paghahain nila ng isang pulidong kaso. But because of the revelations, because of the findings made by this committee, most especially with the testimony of the National Bureau of Investigation, which stated that those two persons or those two names pertain to one and the same person, the job of the OSG in consolidating everything and coming up with a solid petition for co-warranto was accomplished. Binigyang diin ng Solicitor General na ang Filipino citizenship o pagiging mamamayang Pilipino ay pangunahing kailangan sa mga tumatakbo sa pwesto at mga opisyal ng gobyerno upang matiyak ang kanilang katapatan at dedikasyon sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatiko si Vice President Sara Duterte si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa muna'y pagsisinungaling nito kaugnay ng pagbawi sa mga pulis na nakatalaga sa kanyang security team. Sinabi rin ni VP Sara na maituturing na political harassment ang hakbang dahil kasama umano sa mga tinanggal ang mga pulis na matagal nang nagbabantay sa kanya. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag si PNP Chief Marbil nang hingan na reaksyon sa issue. Ito ang balita nila Lane Moreno.
Inakusahan ng political harassment ni Vice President Sara Duterte sa Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil sa ginawang pagbawi sa mga pulis na bahagi ng kanyang security detail. Sa isang open letter sa social media, sinabi ni VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal na niyang security escorts at nagbantay rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Ayon kay VP Duterte, ipinatupad ang pull-out nang magbitiw siya bilang Education Secretary nang ihambing niya ang SONA sa isang catastrophic event at paglabas ng video ng umano'y paggamit ni Pangulong Marcos Jr. ng iligal na droga. Pinabulaanan din ni VP Sara ang payag ni General Marbil na nagpadala muna ng request sa PNP bago binawi ang police personnel. Tila kontra din ay niya ang pahayag ni Marbil na wala namang threat o banta kay VP Sara dahil nag-iwan pa ito ng 45 PNP personnel na siya mismo ang pumili. Inihalimbawa pa ni VP Sara ang paglabas ng video kung saan makikita siya at ang kanyang pamilya sa NAIA noong umalis silang bansa kamakailan. Inihayag rin ni VP Sara na may mga pulis umanong naglibot sa kanilang lugar para mag-casing at inaalam pa kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Una nang sinabi ni PNP Chief Marbil na binawasan nila ang unnecessary deployment ng mga pulis sa low-threat individuals para madagdagan ang puwersa ng pulisya lalo na sa National Capital Region. Iginiit naman ni VP Sara na walang epekto sa kanyang trabaho ang pagbawas sa kanyang security team. May problema lang umano siya sa anya ay pagsisinungaling ni PNP Chief Marbil tungkol sa dahilan ng relief order at tila palagi ang pagbanggit ni Marbil sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Sa uli, sinabi ni VP Sara na ibabalik niya sa PNP ang 45 pulis na natitira pa sa kanyang security detail upang makatulong sa paglaban kontra droga at krimen. Samantala, tumanggi namang magbigay ng reaksyon si PNP Chief sa open letter ni VP Duterte. Sir, comment lang. Sir, totoo ba sir nagbigay kayo ng request kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request? Sir, any comment lang po? Any comment lang, sir? Dumalo sa General Marbil sa pagdinig sa Kamara hinggil sa umano'y extrajudicial killing sa anti-drug war ng Duterte administration ngunit hindi ito nagpaunlak ng panayam sa media. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Panalo ang Team Goodwill sa exhibition game ng UVL Season 2 Finals laban sa Team Charity sa PhilOil Eco Oil Center, San Juan City kahapon. Nasungkit naman ng AFP Lady Gunner ang kampyonato matapos talunin ng PNP Lady Patrollers sa 3-2, habang nakatanggap naman ng tulong pinansyal ang mga chosen beneficiary ng mga nanalong grupo. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Naging makabuluhan ang pasimulang labanan na pinagsamang puwersa ng UVL All-Stars, Team Charity, laban sa Piling Volleyball Stars ng PSL at PBL sa sinagawang exhibition game ng UNTV Volleyball League Season 2 Finals kahapon. Nanalo naman ang Team Goodwill na pinungunahan nila Coach Jovelyn Gonzaga at Royce Tobino. Siya kasi we get to play the sport that we love, and at the same time yun na na-extend natin yung tulong natin, and nakasarap sa feeling lalo kasi nakasama namin yung mga seniors namin and yung mga retired na teammates namin na nakakasama kami dito. Nagiging katuwaan siya, at the same time very competitive, and yung mga tao dito sa arena sobrang nag-enjoy sila sa game. Thank you po
po sa UNTV. Sobrang grateful kami nakapunta po dito at may natulungan po kami. Tumanggap naman ng 50,000 pesos ang Child House Foundation na napiling benepisyaryo ng Team Goodwill. Nagpapasalamat po kami, masayang-masaya po kami kasi syempre yung napanalunan po nila, yung hirap na pinalunan po nila para ma-achieve po yung ganong amount. Malaking tulong na po yun sa amin para madagdagan po yung mga buhay ng mga bata na. Nakuha ng AAP Lady Gunner ang back-to-back championship matapos nitong pataubin ang PNP Lady Patrollers sa 3-2 sa score na 16-25, 25-22, 25-22, 21-25 at 15-8. Nakapagtala rin ang AAP Lady Gunner ng 62 attacks, 3 blocks at 7 aces sa tulang nila Pantino, Hake, Betinho, Madulit at Mabayad. Habang may 58 attacks, 6 blocks at 5 aces naman ang PNP Lady Patrollers sa tulong ng depensa ni Ronquillo, Gomez, Oliveros at Itucas. Na-utilize lahat ng imports. Actually, kahit na meron kaming pagsubok before the finals, hindi talaga kami nakakompleto. So pero nandyan pa rin yung puso nila para lumaban talaga, para sa aming beneficiary. Maraming salamat sa UNTV Volleyball League kasi napakalaking halaga po talaga at napakalaking tulong ng na maibibigay natin sa beneficiary. Sabi ko sa kanila, tiwala lang. Kaso nga lang na medyo nawalan sila ng energy sa 5 set. Medyo nag-cramps na yung setter namin. Medyo hindi na maganda yung breaks of the game. Pasalamat kami kay Kuya Daniel Rason sa pag-imita dito sa pagsali ng Liga ng mga Public Servant. Sana next year makasali pa rin yung PNP. Napili namang Finals MVP si Lilet Mabayad at Best Import naman si May Madulid ng AAP Lady Gunner. Lahat ng paghihirap ko noon pa nag-work dito sa UNTV. Hindi ko talaga ina-expect. Ang gusto ko lang is manalo kami. Yun, sabi ko sa kanila, all out na ngayon kasi wala naman talaga totoong rewind sa totoong buhay. Kaya dapat buhos lahat ng hirap sa training. Siyempre very happy kasi lahat ng hirap, lahat ng sacrifices namin, lahat ng ginawa namin para sa team is worth it. Nakatanggap naman ng tulong pinansyal ang chosen beneficiary ng Lady Gunner at Lady Patrollers. Para kay Colonel Jonah Dalagit, bukod sa 18 department na natutulungan ng V-Luna Medical Center, ilalaan din nila ang 1 milyong premyo sa mga sundalong nakaranas ng trauma sa digmaan. Pero ito nakatalaga sa Department of Mental Health and Behavioral Science kasi meron tayong mga sundalo na admitted doon na may trauma. So para maging masaya sila sometimes, nabibigyan sila ng something for a gift for them. Itong activity na to talagang napakahalaga para sa kanila. So nagpapasalamat kami talaga sa UNTV na it's not only a game for the players and game for the recipient, yung charity at sa mga tao nangangailangan talaga. 500,000 piso naman ang natanggap na tulong pinansyal ng Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services, PARS Foundation International Incorporated. Ayon sa founding president nito na si RC Fabon, bukod sa feeding program, food pack giving, medical at dental mission, isa din sa tinututukan ng PARS Foundation ang pagtulong sa mahihirap na estudyante. Nagkakandak po kami ng Brigada Eskwela at Balik Eskwela kung saan namamahagi po ang PARS Foundation katuwang ang ating kapulisan sa mga estudyante na karapat-dapat na mabigyan ng mga school supplies, mga sapatos. Meron din po kaming laptop distribution sa mga bata na karapat-dapat makatanggap po nito. So malaking tulong po sa ating mga estudyante na nangangailangan po talaga ng tulong. Sa UNTV, lalong-lalo na po kay Kuya Daniel Razon, maraming salamat po sa inyong proyekto na katulad nito, sa inyo pong palaro na katulad nito. Nagpasalamat naman si Commissioner Ronnie Magsanok sa mga walang sawang sumusuporta sa Liga ng Public Servants, ang UNTV Volleyball League. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon na laging nagsasabi ang paggawa ng mabuti
ay hindi nagbubunga ng masama. Pagpupugay sa MCGI, sa pagsama, pakikiisa, at higit sa lahat, pagsuporta, umulan, umaraw, sa hirap at sa ginhawa, lagi namin kayong kasama. Maraming salamat. Pagsaludo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Marami pong salamat mula sa 6 na mga teams. Ngayon, 8. Saludo kami sa AFP. Saludo kami sa PNP. At saludo kami sa BFP. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang bakas ng oil spill na namataan ng ilang mangingisda sa Hagonoy, Bulacan sa kanilang pag-iikot sa mga palaisdaan ngayong araw. Kasunod ito na pagkalat ng mga larawan sa social media na manoy umabot sa kanilang lugar ang tagas na langis mula sa MT Terra Nova sa Bataan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Wala rin makita ng oil spill. Nagikot-ikot din kami, alam kami nakita ng oil spill pa rin. Sakay ng malaking bangka na kung tawagin ay Norway, naabutan namin ang mangingisda na si Pete Santos sa gitna ng dagat na nasa ika-5 araw na ng kanyang pangingisda. Isang grupo rin ng kalalakihan na galing sa pangunguhan ng tahong sa Barangay San Roque ang aming nadaanan. Lahat sila ay nagsabing wala silang nakitang bakas ng langis o oil spill saan man sa kanilang napuntahan. Mula Hagonoy, papuntang Malabon, wala pa naman po kami nadaanan na langis na sinasabi sa oil spill, wala pa naman po kami nakikita na. Mula dito sa aming bangka, matatanaw na ang baybayin ng Limay at Balanga, Bataan. Kasama ang mga mangingisda dito, wala pa rin kaming nakikita na anumang langis o tagas ng langis sa bahagi ng karagatan sa bukana ng Wawa, Hagonoy. Mga ilang oras na din kaming nag-iikot dito pero wala pa rin kaming nakikita. Habang tayo nag-iikot, wala naman tayo nakita, di ba? Wala naman tayo nakita ng langis o tagas ng langis. Kasi kung may tumagas na langis doon at ganyan ang hangin, ilang oras lang nasa Hagonoy yan. Kaya siguro naagapan naman nila, kaya wala namang umabot na langis dito sa amin. Nangangamba kasi sila na malaki ang magiging epekto nito kung sakali sa mga fish pond at fish cages, maging sa mga alagaan ng sugpo at alimango. Siyempre po, mahihirapan po kami pagka agay namin mga mangingisda, wala na po kami mahuhuli. Isda nga namin ay nagsisigataw kasi napapalitan ng tubig. Sa ngayon ay wala rin anilang nagsasagawa ng early harvest dahil karamihan ng kanilang alagang isda ay kahuhulog pa lamang. Batay sa pagkikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gobernador ng Bulacan, Bataan at Pampanga, noong Sabado, lumalabas ng lalawigan ng Bulacan, lalo ng karagatan ng Hagonoy, ang pinakamatinding maapektuhan kapag lumala ang oil spill sa Bataan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga isdang mahuhuli sa Bataan kung saan lumubog ang MT Terra Nova noong July 25. Ayon sa BFAR, sa ngayon ay mahigpit nilang binabantayan ang mga isdang hinahango mula sa ilang lugar sa Bataan para masiguro na walang bakas ng langis at ligtas kainin ang mga ito. Nagsagawa na ng sensory analysis ang BFAR sa ilang fish sample na nahuli sa Limay, Orion, Balanga at Samal at lahat ng mga ito ay pawang walang amoy at ligtas na kainin. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng fishing ban ng BFAR sa mga lugar na apektado ng oil spill at umapela sa mga mangingisda at residente doon na manatiling kalmado at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa tumagas na langis mula sa lumubog na oil tanker.
Patay ang 12 menor de edad nang tamaan ng raket habang naglalaro ng football sa Golan Heights. Agad kinundena ng international leaders ang pag-ataking ito. Nagmamadali namang bumalik ng bansa si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na bumisita sa Estados Unidos. Muli ring tiniyak ng US ang suporta sa Israel sa pagdepensa nito sa mga threat mula sa Lebanon-based militia group. Ito ang balita ni Sonny Cos. We stand by Israel's right to defend its citizens from terrorist attacks. Isinisi ng Estados Unidos sa Hezbollah ang rocket strike na ikinamatay ng 12 kabataan sa isang soccer field sa Israeli-occupied Golan Heights nitong linggo. Sa isang press conference sa Japan, sinabi ni US Secretary of State Anthony Blinken na walang duda na galing ito sa Lebanon-based group dahil inilunsad ito mula sa lugar na kontrolado nila. Muli rin tiniyak ng US na kasama sila ng Israel sa pagtatanggol ng mga mamamayan sa pag-atake ng mga terorista. There is no justification for terrorism, period. And every indication is that indeed the rockets were the rocket was from Hezbollah. Sa isang statement na nilabas ng US State Department kanina, tinukoy nito na ang rocket ay pagmamay-ari ng Hezbollah at nanggaling sa teritoryo nito sa Lebanon. Hinikayat din ng pahayag na dapat kondenahin ang karumal-dumal na pag-atake ng Iranian-backed militia na ikinamatay ng mga sibilyang kabataan. Kinansila naman ng Israel ang attendance ng government representative nito sa isinasagawang one-day ceasefire negotiation sa Rome, Italy kasama ang Egypt, Qatar at US. Ang pag-uusap ay isasagawa sana ngayong araw upang pag-usapan ang pag-release sa mga hostages at prisoner of war sa pagitan ng Israel at Palestine. Hindi naman tinukoy ng Israel kung bakit ito umurong sa pag-uusap. Nilinaw naman ni Secretary Blinken na sa kabila ng ironclad support ng Amerika sa Israel, mas naniniwala ang bansa na hindi dapat mag-escalate ang gulo at hindi dapat humantong ito sa mas malawak pang regional war. We're in conversations with the government of Israel, and again, I emphasize its right to defend its citizens and our determination to make sure that they're able to do that. But we also don't want to see the conflict escalate. Sonny Cos sa UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nadaragdagan ang mga sumusuporta sa presidential bid ni Vice President Kamala Harris. Isang linggo mula nang ililunsad niya ang kanyang kampanya, umabot na sa 170,000 ang nag-sign up bilang new volunteers. Nasa 2,300 events na ang naisagawa sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos. Nakalikom na rin sila ng nasa $200 million para sa kampanya. Sa kanyang ex-post, pinasalamatan ni VP Harris ang lahat ng nagbukas ng pinto para sa kanila, mga tumawag at nagbigay ng pondo. Umabot na sa 36 na tao ang bilang ng nasawi bunsod ng epekto ng bagyong Butchoy at Karina na sinamahan pa ng habagat. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 14 sa mga ito ay pawang mga beripikado na at naitala sa Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Central Luzon, Northern Mindanao, Davao Region, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Habang patuloy namang bine-verify ng NDRRMC ang pagkasawi ng 22 iba pa mula sa Metro Manila, Calabarzon, Ilocos Region at BARM. 6 naman ang naitalang sugatan at may 2 na nawawala pa rin matapos ang kalamidad. Samantala, umabot na rin sa 355.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at mahigit 1.69 billion pesos naman ang infrastructure damages. Isa sa ipinagmamalaki ng La Trinidad Benguet ang mapupula at matatamis nilang strawberries. Ngunit matapos manalas sa ang habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina, naapektuhan ang mga taniman nito. Kaya ang presyo nito tumaas din. Ilan naman sa mga dumayong turista bigong ma-experience ang strawberry picking.
Ito ang balita ni Grace Dr. Lerro. Gusto kong pumunta rito para mag-picking bag ganito. Tapos bigo na naman ako. Dahil daw baha pa. Sabi kanina sa amin yan. Sabi ko kung saan sila kumuha nito. Doon daw sa bundok pa. Matapos ang halos 2 dekada, muling nakabalik ang pamilya ni Dayan Tiglaw at Patrick Jimenez sa La Trinidad, Benguet para ma-experience ang strawberry picking. Bumiyahe pa sila ng 4 na oras mula Pampanga, marating lamang ang inaasam-asam nilang strawberry farm. Ang inaasang Instagrammable sanang taniman with strawberry picking, ito ang tumambad sa kanila. Sirang tanim na lettuce at strawberry dahil nalubog sa tubig baha sa kasagsagan ng nagdaang bagyo. No strawberry picking ngayon dito sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet dahil maliban sa nalubog sa tubig baha ang kanilang mga tanim na strawberry, ganito din kaputik ang dadaanan ng mga turista sa taniman ng strawberry. Nasasayangan po kasi nandito na rin po kami. Pero may next time naman po. So makakapunta pa din naman po kami next time. Okay naman po. Yun nga po. Sayang po kasi hindi kami makapunta doon. Hindi namin ma-experience yung strawberry picking. Pero okay na din po. Nandito na din po naman kami. Masaya naman po kami. Dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Karina, bumaba ang supply ng strawberry. Ayon sa mga strawberry vendor, kung dati ang dumarating na supply ng strawberry ay nasa 100 kilo kada araw, ngayon nasa 50 kilo na lamang. Sigurado ako ma'am natataas ang price ng strawberries kasi maraming nasira sa dumaan na bagyo, yung bagyo Karina. Saka kasi yung dumarating na supply namin is nag-harvest sila ng 100 kilos pero ngayon yung na-harvest lang nila is 50 kilos. Bali more than half ang nasira. At saka tumaas kahit na ganito ang price natin, medyo konti rin ang mga tourist natin kasi tag-ulan. Pahirapan din ang pagbiyahe ng mga magsasaka ng kanilang inaning strawberry dahil sa mga naitalang landslide sa probinsya ng Benguet. Dahil dito, tumaas ang presyo ng strawberry sa mga pamilihan sa La Trinidad. Ang assorted na strawberry na dating 280 to 300 kada kilo, ngayon nasa 400 kada kilo na. Habang ang mga malalaking strawberry naman na dating 300 to 400 per kilo, ngayon nasa 500 piso na. Asahan ding mas tataas pa ang presyo ng strawberry sa mga darating na araw kung magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan. Grace Dr. Lerro, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Department of Public Works and Highways na gayahin ng underground water impounding structure ng Bonifacio Global City o BGC bilang isa sa mga solusyon sa pagbaha sa Metro Manila. Ito ay pinag-aaralan ngayon ng DPWH matapos ang mapag-alaman na hindi binaha ang BGC dahil sa nasabing underground water impounding structure. Ayon kay DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa isang forum sa Quezon City na epektibo ang paglalagay ng balon sa isang lugar na magsisilbing catch basin para itulak ang tubig papuntang Pasig River at Manila Bay. Plano ng DPWH na ilagay ang naturang flood control project sa Metro Manila. Gayunman, pag-aaralan pa ang magiging lokasyon nito dahil masyadong malawak ang sasakuping espasyo sa pagpapatayo ng proyekto. Nauna nang ipinaliwanag ng DPWH na ang problema sa basura, drainage capacity at overpopulation ang ilan din sa mga naging sanhi na malawakang pagbaha sa Metro Manila at karatig probinsya noong kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Nagbukas na ang klase sa mga publiko at ilang pribadong paaralan ngayong araw. Bagamat naging maayos, sumalubong pa rin sa ilang estudyante at guro sa ilang paaralan sa bansa ang kakulangan sa mga silid-aralan. Tiniyak naman ni Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara na pipilitin nilang hanapan ng solusyon ang matagal ng problemang ito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa ngayon po, yun ang mapait na katotohanan. Meron tayong 101, di bali 120 section po tayo, 30 section per grade level, pero kulang po tayo ng 27 classroom. Ang maganda po doon ay ginawa nating shifting yung grade 9 at grade 10 para ma-accommodate yung kakulangan sa kwarto.
Sa pagbubukas ng klase ngayong araw, isa sa problema pa rin ang kakulangan ng mga classroom sa ilang lugar gaya na lang sa Carmona National High School, kung saan ayon kay Jose Samson Jr. ang principal ng paaralan, ipinatutupad na lang ang shifting schedule upang ma-accommodate ang higit sa 5,000 estudyante ng paaralan. Tugon naman ng Department of Education o DepEd kaugnay nito ay kinakailangang agad ma-validate ang mga school sites nang sa ganon ay masimulang agad ang construction ng mga paaralan. So kailangan magbago yung current system na yun at nakikita ko yung early procurement activities na tinatawag. Ginagawa ho yan sa Department of Public Works. Sana gawin din namin dito in coordination with DepEd and DPWH. Mag-coordinate yung dalawang ahensya. Kaugnay nito, siniguro naman ni Education Secretary Juan Edgardo Sonny Angara na agad tinutugunan ng ahensya ang rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga paaralang naapektuhan ng Bagyong Karina at Habagat. Well, meron tayong funds, no? I think nasabi yan ni DBM Secretary. I think whether it's 2 or 3 billion, we have to check. Pero yun, ma-access kagad yun to repair our school buildings. Bukod dito, ayon kay Secretary Angara sa kabuuan, maayos naman ang unang araw ng klase sa buong bansa, ngunit ikinalulungkot lang niya ang ilan ay di nakasabay ngayong araw. Okay, pero nalungkot nga ako na kailangan pa rin ipagpaliban yung pasukan doon sa ibang lugar. Pero naintindihan natin yun dahil malakas pa rin yung ulan kanina. Higit 800 paaralan sa bansa ang ipinagpaliban muna ang unang araw ng klase ngayong araw, kung saan higit 800,000 na estudyante ang apektado. Maliit lang kasi yun wala pang siguro wala pang 2% of the whole country. So ibig sabihin yung 98% of schools nagbukas. Kaya isa sa tinitingnan ng DepEd ang pagkakaroon ng makeup classes o Saturday classes upang mapunan ang mga nawalang araw ng pasok. Usually ganun naman yun di ba? Kailangan pagka na-miss yung weekday, sa weekend mag-makeup. Plano rin ng ahensya ang institutionalisasyon ng blended learning dahil nakikita nila itong sagot upang matugunan ng learning loss sa mga mag-aaral. Well, definitely, I think option natin yun. Yung gandang option para hindi yung learning loss na tinatawag o yung pagkawala ng mga bata sa kanilang sa kanilang edukasyon ay hindi maging grabe. Pagka may ganong disaster, sakuna, meron tayong magandang sistema sa blended learning. At ipaprioritize natin yung mga schools na may shortages talaga. Samantala, inaasahan pa ng DepEd na madagdagan ang 20.5 milyong estudyante na nag-enroll para sa school year 2024-2025. May mga humahabol pa rin kasi hanggang ngayon na nag-e-enroll na mga bata ayon kay Secretary Angara. Well, usually naman continuous enrollment pa rin yan karamihan dyan nag-enroll 3 to 4 weeks after pasukan at bukas pa yan until September actually. Ngayon, plano ng Department of Education ang pagpapabilis ng pagtatayo ng mga karagdagang paaralan at pagpapaganda ng blended learning upang matugunan ang problema sa kakulangan ng mga classroom sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumalo sa pagdinig ng Senado ngayong Lunes, July 29, kaugnay ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Dito inamin ni Roque na minsan siyang nanirahan sa bahay na subject ng pag-raid ng Bureau of Immigration noong Sabado, July 27, sa Tuba, Benguet kung saan 2 foreign nationals ang nadakip. Ayon kay Attorney Roque, bagamat may interes siya sa korporasyong nagmamay-ari ng naturang bahay, nominal o maliit lamang ang share niyang ito. Itinanggi rin ng dating opisyal na sangkot ang nasabing kumpanya sa POGO. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa, meaning she has a right to be in the Philippines. Yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one
Yun, and alam niyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, Aling corporation po iyan? ang pangalan po ata is PH2, hindi ko maalala, no? PH2? PH2. Pero wait a minute. Dapat maalala niyo po, you intend to mahaba po yung pangalan. procure 100% ownership. Anyway, maya-maya po, PH2. darating po What yung... does PH2 stand for? Well, ano po yan eh, that's the location of the address of the house. Okay, anyway, maya-maya po. PH2, what's the whole address Parang of the phase house? 2, block number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contact of lease para ipakita rito sa komite na ito. No? And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2? Sa ngayon po, hindi. Nagkasagutan si dating presidential spokesperson na Tony Harry Roque at ilang senador sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Samantala nangako naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa Senado na magbibigay ng buwanang report para matiyak ang pagpapasara ng mga POGO sa bansa alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Magandang gabi Harleen, bakit nagkasagutan si Atty. Harry Roque at ang ilang mambabatas at ano ang naging aksyon ng mga senador? June, humingi nga ng paumanhin si Attorney Harry Roque matapos makasagutan si Senate Committee on Women Chairperson Senator Risa Hontiveros at matapos din balaan ni Senator Sherwin Gatchalian na papatawan ng contempt. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, humarap si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Dito muling nanindigan si Roque na hindi siya abogado ng Lucky South 99, ang POGO na ginalugad ng mga otoridad sa Porac, Pampanga at sa anumang POGO sa bansa. Sa pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros, dumepensa si Roque sa umano'y ipinapahiwatig ng mambabatas na siya ang abogado ng Lucky South 99. Binatikos ito ni Senator Hontiveros at sinabing base ito sa mga testimonya ng mga resource person gaya ng sa PAGCOR na sinabing si Roque umano ang legal head ng Lucky South 99 batay sa nakasaad sa organizational chart na isinumite ng kumpanya. Pero giit ni Roque, sa mismong pagdinig ng Senado lamang niya nalaman na nakalagay ang kanyang pangalan sa naturang dokumento at wala siyang kinalaman dito. My answer po is that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, as Pag wala I po said yan, earlier, excuse hindi me, po excuse siya me. po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me kasi... No, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a Yes, it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko already po answered in maintindihan. excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the Attorney. search for the truth. Dito na umawat sa Senator Sherwin Gatchalian at pinagsabihan si Roque na respetuhin sa Senator Hontiveros bilang chairperson ng komite. Agad namang humingi ng paumanhin si Roque habang nagbanta si Senator Gatchalian na papatawan ito ng contempt kapag naulit ito. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. So, ayaw nyo mang amining, abogado kayo ng POGO, malinaw na abogado naman kayo ng taga-areglo ng POGO. Nagsumite si Roque sa komite ng ilang dokumento na patunay anya na tanging si Cassandra Leong ang kanyang kliyente na corporate secretary ng Whirlwind Corporation na service provider ng Lucky South 99. Samantala, June, nilinaw ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na kasama ang lahat ng internet gaming licensees o IGLs sa ipagbabawal na sa Pilipinas. Bukas, makikipagpulong ang PAGCOR sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa tinatayang
40,000 maapektuhan ang hanap buhay dahil sa Pogo ban. Habang magkakaroon din ng pulong ang ahensya kay Justice Secretary Boying Remulla at iba pang ahensya ng gobyerno para sa magiging guidelines ng pagpapasara ng mga Pogo sa bansa. Nangako ang PAGCOR na magsusumite rin sa Senado ng kanilang monthly update simula sa Agosto bilang pagtitiyak na may sasagawa ang Pogo ban na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mabigyan nyo lang kami ng ilang linggo para po magawa na po ng hindi lang timetable, makita na po sa kabuuan ano mga dapat na hakbang na gawin para po maipatupad yung inutos ng Pangulo nung nakaraang SONA. Kasi po namin, sa internal lang po na pag-uusap namin sa PAGCOR, magkakaroon po kami ng monthly update para po makita nyo ano nang nangyayari sa pangkasalukuyan para po transparent din lahat, no? Nakikiusap din nga po, wag po natin muna sana patulan yung mga kung ano-ano yung mga lumalabas na balita na merong ini-exempt yung IGL. Hindi po totoo yun. Samantala, sinang-ayunan naman ni Senator Hontiveros ang suwestyon ni Senator Gatchalian na isama sa rekomendasyon ng komite na maghain ang Senado ng reklamo laban kay Guo at sa iba pang hindi dumalo dahil sa umano'y paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code o disobedience to summons dahil sa patuloy nitong hindi pagsipot sa pagdinig. June, pagkatapos nga nung hearing kanina ay pinalaya na ng komite mula sa kustodiya ng Senado yung dating accountant ni suspended Mayor Guo na si Nancy Gamo habang tinanggal na rin yung contempt order laban naman kay Dennis Cunanan. Wala pa, June, na sasubmit o wala pang announce na next hearing o petsa ng susunod na pagdinig ang Senate Committee on Women. Pero sa ngayon, ayon kay Senator Hontiveros, kanila pa rin hihintayin ang pagdalo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa June. Harleen, nasabi ba ni PAGCOR Chairman Tenco na kung papaano nila talaga mawawala yung mga Pogo sa Pilipinas kasi sinasabi nga ni Pangulong Marcos hanggang katapusan ng taon? June, yan yung sinabi kanina ni PAGCOR Chairman Tenco na kasama dun sa lalamanin ng kanilang monthly report sa Senado at sa publiko patungkol dito sa kanilang magiging detailed plan sa pagpapasara ng mga Pogo dahil magkakaroon pa lamang sila ng meeting sa DOLE at sa iba pang law enforcement agencies kung paano mismo pati yung timetable at mismong step-by-step procedure na kanilang gagawin para sa Pogo ban. June. Alright. Maraming salamat, Harleen Delgado. Natapalan na ang lahat ng 14 na valve ng lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan ayon sa Philippine Coast Guard. Sa ngayon, naglatag na ng oil spill boom ang PCG sa paligid ng pinaglubugan ng barko. Bukas inaasahan namang masisimula ng siphoning o paghigop sa kargang langis ng oil tanker. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ng umaga, in-inform po sa atin ng Salvor na nakapag-sealed po sila ng 14 na. So total 14 na po. So we are still hoping na yung 24 valves ay ma-sealed today. Umaasa ang Philippine Coast Guard na masisimulan na sa Martes, July 30, ang siphoning operation sa lumubog na MT Terra Nova matapos matapalan ang lahat ng tumatagas na valve ng barko. Kahapon, 9 na valve ang naselyuhan ng salvaging company. Ngunit ayon sa PCG, kailangang matapalan lahat ng valve ng barko bago sipsipin ang karga nitong langis. Nasa final mobilization na rin ang salvaging company para sa mga gagamiting equipment sa pag-siphon sa langis mula sa lumubog na tanker. Yes, that is the intention, tama. That will be the main activity ng operation natin for tomorrow, yung siphoning process. So, technically, ang siphoning lang ng Salvor is 300,000 liters ng IFO para ma-afloat itong si Terra Nova. Ngunit paglilinaw ng ahensya, nasa 300,000 litro lang ang hihigupin mula sa 1.4 million liters ng langis na karga nito. Paliwanag ng PCG, kailangan lamang makuha ang tamang buoyancy ng barko para lumutang ito. Saka naman ito hihilain sa pinakamalapit na baybayin para doon isagawa ang pagtatanggal sa natitira pang langis. Nasa 50 hanggang 60,000 liters ng langis ang kayang isiphon kada araw. Kaya sa pagtaya ng mga otoridad,
Tatagal ng 5 hanggang 7 araw ang proseso. Samantala, sinuspindi naman ngayong araw ang paggamit ng dispersant dahil hindi na ito epektibo base sa obserbasyon ng technical advisor mula sa International Tanker Owners Pollution Federation Limited. Nakita natin doon, nung pinag-combine yung chemicals at saka yung oil, walang reaction. So, kagabi, actually, yun yung pronouncement niya at yun yung recommendation niya na instead of utilizing or conducting dispersal doon sa area ng may oil sheen, mas maganda na i-focus natin yung ating efforts in the containment. Sa ngayon, nag-deploy na ang PCG ng karagdagang barko pati na ng spill boom. Gagamit na rin sila ng improvised spill boom sa mga lugar na posibleng tamaan ng oil spill. Bukas, nakatakdang mag-deliver ng 1,500 logs at 1,500 bags ng coco peat sa Bulacan, Pampanga at Bataan. Samantala, ayon sa mga residente ng Villa Carmen, Mountain View, naunang lumubog ang MT Jason Bradley sa Maribeles, Bataan kumpara sa MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Kinumpirma naman ito ng PCG sa kanilang investigasyon. Lumalabas na July 23 pa lumubog ang MT Jason Bradley. Subalit natakot umanong mag-report ang mga crew nito na nasa gitnang mga dumadaang barko nang tumalon sila sa dagat. Nagkaroon ng incident, we are verifying the specific because we are now focused on the salvage operations nito. As with that aspect na nauna pa siya, yun nga po yung aming kinalulungkot, and we are actually preparing to file a violation and case against dito sa may-ari sa kadahilangan hindi po agad nila ni-report ito. Sa investigasyon ng PCG, bumiyahe galing sa Navotas ang motor tanker nang manalasa ang bagyong Karina. Nag-take shelter umano sa lugar ang barko pero inabot ng malalaking alon kaya ito lumubog. Sinasabing may kargang 5,500 liters ng diesel ang MT Jason Bradley nang mangyari ang insidente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin nagpakita sa Senado si suspended Badban Mayor Alice Guo ngayong araw sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, humarap ang inarestong accountant na si Nancy Gamo. Kinumpirma ni Gamo ang umano'y koneksyon ng suspendidong alkalde sa mga naturang 2 pogo company sa kanyang bayan. Inusisa din ni Senator Jinggoy Estrada ang tila mabagal na pagkilos ng ilang ahensya ng pamahalaan para maaresto si Mayor Guo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dahil I know that Ms. Gamo has been waiting for this day since she was arrested by the Senate more than 2 weeks ago. Siya lang ang bukod tangi na nakuha ng Senado. Ang lahat pa ay nagtago o nagsipagpulasan. Ipinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang pagdinig kaugnay ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa ilalim ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinangungunahan ni Senador Risa Ontiveros. Naunang hinarap sa komite ang dating accountant ni Alice Guo na idinitine sa Senado na si Nancy Gamo. Dito, sinabi nitong 2012 niya nakilala si Guo at kinumpirmang siya ang nagasikaso sa incorporation papers ng ilang kumpanya ng pamilya Guo at 2 umanong POGO companies. Si Miss Alice Guo was a client of mine, client on a per transaction basis, per project. I happened to register yung mga corporations na pag-aari ng family nila way back to 2012. So, and then may mga iba pang mga corporation and kasama pa rin yung 2 POGO companies. Nilinaw naman ng dating accountant ng sinuspinding alkalde na tanging pagrerehistro lang ang kanyang transaksyon at wala nang iba pang obligasyon. Sinabi rin nito na 2017 pa niya huling nakita ng personal si Guo habang noong nakaraang taon ang huli nilang pag-uusap. Yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya nung first POGO company. Tapos yung sumunod yung 2023, the second one. Pero yung so hindi kayo nakita during that time? No. Hindi kami telepono lang? Telepono lang.
Sa kabila ng mga umano'y transaksyon, nagtataka si Gamo kung bakit itinanggi ni Go ang pagkakakilanlan ng nasuspinding alkalde sa dati nitong accountant. Kinwestiyon naman ni Senador Jinggoy Estrada ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung bakit hindi pa rin nakikita si suspended Mayor Alice Go. Ito ay sa kabila ng paglalabas ng warrant of arrest noon pang July 11. Ayon kay Police Colonel Mark Lagare, mayroon na silang tracker team na naghahanap sa alkalde. Tiniyak naman ng NBI na ginagawa na nila ang lahat para maisilbi ang warrant at maaresto si Mayor Go. We were informed that by our assets as of prior to the issuance of the warrant of arrest, there are some sightings in Bulacan. However, Sightings lang? Sightings lang po. Kamukha lang niya? However, when the team went to the possible locations of the sightings, ay as of now, lalaman po natin na wala naman pong nahuli o nakita pa po. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na nasa bansa pa si Go. Based po sa record namin, nasa Pilipinas pa po. Sigurado ka dyan, ha? Yes po, yes po. Baka nakalis na yan, private plane yan. Paano nyo matututukan kung nag-private plane yung tao? Kasama po sa mga minomonitor namin yung lahat ng ports, airports or seaports. Bunsod nito, nagbabala si Senator Estrada na kung hindi pa rin makikita ang suspendidong alkalde sa mga susunod na linggo, ay maaaring maapektuhan ang budget ng mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan. Samantala, humarap din sa pagdinig ang umano'y otorisadong representante ng Lucky South 99, isang pogo hub na ni-raid sa Porac, Pampanga. Pinabulaanan ni Cunanan ang aligasyon na hindi niya binayad ang nasa $250 million na buwis ng operasyon ng Pogo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. We strongly deny that, Your Honors, because if di mo rin binayad sa PAGCOR. Even for the sake of arguments, Your Honors, if you will look at 6 months is $150 per month after $50,000 per month. That's not even supposed to be $500,000. That's supposed to be about $900,000. Nilinaw pa rin ni Cunanan na hindi siya ang nagproseso at nagbabayad ng buwis ng naturang Pogo Company. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga gawa 8:22 na nagsasabi, magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.